Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na meron po talagang gentleman's agreement. Diyan nga po na ginawa nga po ni Digong at saka ng China. So, ngayon mga kababayan, alam nyo ba kung anong nakakainis dito? Ayaw pong magkaroon ng hearing ni Mig Zubiri sa Senado. Ayaw niya raw po, hindi niya raw po gusto. At napaka-BS mga kababayan nung pinakasagot ni Mig Zubiri kung bakit ayaw niya magkaroon ng hearing po sa Senate. So basahin po natin kung ano ba yung pinakadahilan niya dito. So ang sabi ni Mig Zubiri dito, playing safe. Zubiri rejects Senate probe on Rudy Duterte's secret deal with China. Ang tanong ba dito mga kababayan, meron o wala? Meron o wala bang secret deal si Duterte sa China? Ang sagot syempre meron. Itatanggi nyo pa meron naman talaga. Oh, so ngayon, ano ba yung reason? 'Di ba? Ano ba yung reason ni Mig Zubiri kung bakit ayaw niya na magkaroon po ng hearing ng gentleman's agreement sa Senado? So ang sabi niya dito, 'di ba? Okay. Senate President Juan Miguel Zubiri isn't keen on launching an investigation into former President Rodrigo Duterte so-called gentleman's agreement with Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. At ang reason, di ba, basahin ulit natin Senate President Miguel Zubiri, inulit ko lang pala, dito pala yan, sunod. So, sabi dito sabi ni Mig Zubiri dito, I don't want this to be a political circus witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo, pro-Marcos kayo. Kapag kampihan mo naman ang China, pro-Duterte ito. Para nagiging politika na, Zubiri said. Mga kababayan, napakababaw po ng dahilan ni Zubiri. Napakababaw. Kasi mga ka-Streetwise, una sa lahat, kung ayaw pala ni Mig Zubiri ng mapolitika, kung ayaw ni Mig Zubiri na maging politika yung Senate hearing sa Senado, ang tanong, bakit mo pinayagan yung hearing ni Bato? Hindi nga. Ayaw mo pala mapolitika. Ayaw mo palang mapolitika yung hearing sa Senado. Pero bakit yung kay Bato pumabor ka? Bakit pinayagan mo yung kay Bato? Kaya yan ang sinasabi ko Ako talaga hindi ko binoto yan si Mig Zubiri. Hindi ko binoto yan. Napakababaw mga kababayan nung rason ni Mig Zubiri dito. Ayan lang Paano naging Senate President ito? Diba? So ngayon mga kababayan, sabi dito, Senator Risa Hontiveros has filed a resolution calling for an investigation of Duterte's supposed promise to China that there will be no repairs of the discrepant BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal to maintain the status quo in the West Philippine Sea. Zubiri reminded his colleague that the West Philippine Sea should be an issue of national sovereignty that transcends political colors and crosses party lines. Mga kababayan, sobrang BS nito mga kababayan. Kung nakahati-hati man ang mga Pilipino sa usapin po ng West Philippine Sea, kasalanan po ng mga Duterte yan. So ano ba yung narrative ngayon ng mga Duterte? Pro-China po sila. Ganyan po talaga kaengot itong mga DDS mga kababayan. Ganito kasi yan parang ganito yan Parang ganito. Okay. Itong mga DDS na ito mga kababayan, mga kulto po ito. Mga wala po silang critical thinking, mga wala po silang utak. So ngayon mga kababayan, malinaw naman po talaga na mali yung desisyon ni Digong diyan nga po sa kanyang strategy sa China nung siya yung presidente. So dahil nga po sa kulto itong mga DDS, ang nangyari, kahit po na mali itong ginawa ni Digong, wala silang ibang magawa dahil nga po sa kulto sila, so nagiging pro-China sila. Ganun lang yun mga kababayan Alam naman ng mga yan, mga ka-Streetwise, na mali po yung ginagawa ng China. So dahil nga po sa makakulto sila ng mga DDS, nagiging pro-China sila. So, saan ba nagsimula yung narrative po ng pro-China? Sa mga Duterte. Ginagawa lang po ni PBBM yung dapat, ginagawa lang din po ni PBBM yung tama. So, kasalanan ba ng administrasyon na to kung bakit nahati at nagkaroon ng kulay politika
yung issue natin sa West Philippine Sea. Kaya mas lalo natin kailangan na imbestigahan si Digong sa Senado kasi nga po mga kababayan, ginagamit po ni Digong ito sa politika. Napaka-ano naman ni Zubiri, napaka-engot naman. Ko. The Senate should not dignify China's allegation that the previous administration entered into deal that the present administration did not honor, Zubiri said. Kita nyo mga kababayan, di ba? So sabi ni Zubiri, di ba? Dapat daw, hindi daw dapat dinidignify ng Senado yung allegation ng China. May allegation nga yung China eh. China nga may sabi eh. Tapos sasabihin ni Mig Zubiri, wag nyo dapat pansinin yan. Paano wag papansinin? National security po ang nakasalalay dito. So ngayon, dahil nga po sa ayaw nga po ni Mig Zubiri na magkaroon nga po ng hearing, ang mangyayari dito, wala na to. Wala na to. Itong Senate Resolution 982 na ginawa nga po ni Rizon Teberos. Wala na yan, basura na yan. Wala na yan. At mga kababayan, alam niyo pa kung anong bad trip dito? Itong resolution nga po ni pangalan nito, ni Rizon Teberos, mababasa natin dito, no? Directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the claim of a gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte. So itong resolution nga po ni Rizon Teberos tungkol nga po sa gentleman's agreement. At ang malupit dito, ito po ay directing the appropriate Senate committee. So wala pong kapangyarihan si Rizon Teberos para po mag-conduct ng hearing. Ang kailangan po na mag-conduct ng hearing dito ay yung appropriate committee. So sino po yung appropriate committee mga kababayan? Walang iba kundi yung idol po nating lahat. Yung idol po ni Kunichiwa. Yung idol po natin na si Amy Marcos. Ayan desisyon ng committee ni Senador Amy Marcos kung iimbestigahan ang kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng Ayungin Shoal ayon kay Francis Tolentino, nakapartido ni Duterte. Kita nyo mga kababayan, di ba? Kapartido pa mismo ni Digong ang may sabi. So ang tanong, may aasahan pa ba tayo kay Amy Marcos? Wala. Ang asahan lang po natin kay Amy Marcos, yung mahaba niyang baba. Si Amy Marcos ba Malamang si Amy Marcos mukhang hirap pa siguro tumingin sa lupa yon. Kasi matutusok siya eh. Isipin niyo kapag si Amy Marcos pala tumingin sa ilalim ng lupa, matutusok. So ngayon mga kababayan, wala na to. Wala na eh. So wala na itong sinasabi ngayon ni Rizon Teberos, wala na to. So ano ba yung sabi ni Rizon Teberos? Ito. These men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements all the more require that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese Navy vessels with missiles chased and harassed Filipino journalists. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Correct. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Palakpakan muna tayo kay Rizon Teberos. Di ba? Kahit na siya po ay dilawan, lakbayan, binoto ko po yan. Proud akong binoto ko si Rizon Teberos. To be honest. So ngayon, ito, alam ko, nabalitaan ko yan eh. Si Tolentino, sabi ni Vic Salon, si Tolentino ay nasa PFP na. Nabalitaan ko yan pero hindi ko pa nare-research. So kung totoo talaga yan, so hindi to mananalo lalo. Kasi mga kababayan, walang tiwala sa kanya yung mga PBBM supporter at lalong mawawalan siya ng boto sa mga DDS.
So ngayon mga ka-streetwise, no, wag po tayo mag-alala. Hindi pa naman po kasi tapos ang laban. Kumbaga kung sa Senado ay wala na, 'di ba? Mukhang malabo na. Sa Kongreso po hindi pa. Alam ko napanood niyo na 'to, no? Pero panoorin ulit natin na sinabi po ni Martin Romualdez na tuloy po, 'di ba? Tuloy po yung yung probe or pag-iimbestiga po ng Congress sa gentleman's agreement nga po ni Digong. So in short, ibig sabihin nun mga kababayan, kung wala po tayong aasahan kay Zubiri, at least kay Martin Romualdez, G na G. Go na go. Si Martin Romualdez po, dyan po sa usapin po na yan. So panoorin po natin to. Alam ko na panood nyo na to, pero mas maganda pong panoorin ulit para po makompleto lang po tong content po na to. Sige, mga ano lang naman to eh. Mga 2 minutes lang naman to eh. Sige. Already, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth kung ano ba talaga, kasi as our president said, he was horrified. So are we, kasi disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Although may nasasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan noon, kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row, di ba? Nagkaroon itong issue. So we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano pa talaga nangyari para hindi maulit-uli, kasi hindi tama. Di ba? When there are... Buti pa to mga kababayan. Buti pa to si Congressman Martin Romualdez. Oh, dapat malaman, sabi ni Congressman Romualdez, no, ni House Speaker, no, na kailangan malaman ng taong bayan to para hindi na maulit. Ganon dapat yung utak po ng mga politician natin, especially si Mig Zubiri na isang Senate President. Ang importante po dito mga kababayan, malaman po natin yung totoo. Hindi yung magpapalusot si Zubiri na politika lang yan. Ayokong mapolitika yung Senado. Pagkatapos yung kay Bato, pumayag siya. Politika din naman yun ah. Ayan ang hirap eh. Oh. Sige. So ngayon malinaw mga kababayan, tuloy pa natin. International agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So we want to ferret out the truth so hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow up, sino-sino mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the past officials, yes. Up to President Duterte, possible, sir? We can start out with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din isang press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So ano ba talaga? Nabubudol-budol lang. Binudol lang nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Yeah. O, yan ha. Okay. So, malino po yung sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez na ang iimbitahan dito ay yung mga nagsalita. Yung dalawang press secretary na si Harry Roque at saka si Panelo. At yan po mga kababayan, mangyayari po yan bago sila mag-recess ulit. So ang alam ko nga po sa May 24, meron na naman silang recess. Magpapahinga na naman sila. Lahat sila, no? Congress tsaka Senate, pahinga na naman sila. Katatapos lang ng recess nila, pahinga ulit. So bago magsimula yung recess na naman nila, so imbestigahan po nila itong gentleman's agreement. Di ba? Oh. So, totoo yan. Lahat na lang binudol ni Digong. O, pati China binudol ni Digong. So, yun mga kababayan. No? So, kayo po, no? So, dyan po sa 3,400 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palag na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa... Diyos ko naman, no? Mig Zubiri, ano ba? Namumuro ka na. Una, kinancel mo yung... Sobpina at saka arrest warrant de Kibuloy. Ngayon naman ito naman pati yung amendment sa constitution natin regarding naman sa
economic provision, kina-cancel mo din. Anong klase to? Oh, and then mga kababayan, bago pala natin tayo mag-continue sa sunod nating topic, maganda po kasi ito mga kababayan, kung matutuloy po itong Congress hearing sa Senate, ay sa House, kasi nga po, i-visualize nyo lang mga kababayan, kung anong klaseng itsura ni Harry Roque pag siya po ay ginigisa ng mga congressman. Malamang magmamantika doon si Harry Roque. Kapag tinanong si Harry Roque ng mga congressman sa lahat ng mga sinabi niya regarding sa West Philippine Sea at saka dyan sa Gentleman's Agreement, magmamantika po yan. Konting ano na lang yan, konting marination na lang yan, pwede nang isa lang yan. Yan so thank you mga kababayan. So dyan pa sa 3,200 pa nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na ito. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito nga po sa content ngayon natin. So thank you po mga kababayan at maraming salamat po. No?